At ang gawain Sunday po ay isa lang sa mga hindi ko masasabing obligasyon kundi yung ating gratefulness. At anong gagawin mo sa taong tumulong sa iyo, ilagay isang napulot ka lang, binihisan ka, binigyan ka ng bahay, binigyan ka ng pamilya, nilagay ka sa pinakamagandang subdivision. Anong gagawin mo sa tao na yun na nagbigay sa iyo ng magandang kinabukasan na tinaharap? Thank you lang. Hindi nga, thank you lang. Pagmamahal? Okay. Appreciation? Mari. Yan, respect. Mari, pwede naman talaga yan. At, meron ba kayo naisip pa na alam mong kulang? Palagay nyo. Okay, sino nakapanood ng video na pinost namin noong nakaraan? Live. Yung cellphone ko ginamit na video para mag-cover. Kasi mag-coverage. Kasi nga, na-global yung kay Bishop, pinalabas namin yun para sa LCI. At sa lahat. So, naka-public din siya. Sino nakapanood ng kwento ni Pastor Dong Campoy? Yung lumpo na Cuba na nakapag-asawa ng accountant. Pero ngayon, milyonaryo. Ganito ng isang tao na simpleng tao, pero yung tao nito kaya siya ganyan ngayon, meron siyang isang katangian na sabi nga natatangi. Marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Alam niyo po, na-born again po siya minsan sa isang gawain, sa El Shaddai siya nagsimula. At siya po ay namamalimos, maaga pa lang silang iniwanan ng tatay nila, kaya sila naghirap, nasa squatter area. Pero alam niyo po, nung time na binigyan siya ng break ni Lord, nakabuo siya ng mga awitin. So, tumutungkod lang nung nakilala ko siya. Halos kasabayan lang natin siya eh. Kung hindi ako nagkakamali, 2001, 2002, nakilala ko siya sa Cuneta Astudo. Mahirap pa siya noon. Hindi pa siya ganun kasikat. So 2010 siguro, o 07 o 08 ganyan, nagkita kami sa Isabela. Simpleng tao lang. Sabi ko nga, wala akong makitang kakaiba. Pero let's go forward ngayon, yung taon na to, 2024. At alam nyo, naging speaker namin siya sa aming conference. Grabe yung biyaya ng Panginoon. Hindi mo masabi. Kasi ganun kabuti ang Panginoon. At alam nyo, meron siya, sabi nga niya, Kuba lang ako. Kuba lang siya. Nakasaklay lang siya, naka-wheelchair lang siya. Pero sabi niya, wala akong sakit. At mas malusog ako sa lahat ng taong nandito. Alam niyo yung may sakit, yung taong may sakit? Yan yung mga taong hindi makaalis. Yan yung may taong may depresya sa isip, kaya hindi siya dapat niya may leon sa daan. Ang dami ng dahilan. Magpapasalamat ka sa Panginoon ngayon kasi you are not a sick man. Hindi ka may sakit. Wala kang sakit. Sabihin mo, wala akong sakit. Magpapasalamat ka kasi buo ka ngayon. Kaya ang tanong, buo ka ba talaga? Ayan. Nung siya'y binigyan ng break, nakabuo siya ng mga awit, ginawa niya ng album. At tape pa lang noon. At ang album na yon ay halos talagang pinagpala, nagustuhan ng mga taong inaatinan niya sa church na kung saan siya nagising. Binless siya at kumita po yung album na yun. That time, mura lang naman ang tape 200, 150 lang eh. Kumita po ng 150,000. Pero yun ang pinakamagandang kwento niya. Kasi yung 150,000 na yun, hindi niya sinarili. Iniligay niya sa buhay ng mga taong nakasama niya. Alam niyo po, dahil ginawa niya yon, dati sa Isabela siya, dahil sa ginawa niya yon, 32 nations of the world he traveled with his wife. Anong bansa na napuntahan niyo? Siya, pilantod, nakasaklay, naka-wheelchair lang. Cuba pa, 32 nations of the world.
hindi marunong magbasa ng English, hindi ka marunong mag-English Natuto lang siya kababasa ng Bible. Sabi niya, kumapal yung Bible niya, kababasa niya sa sububungan ng bahay niya. Why? Kasi marunong siyang tumanaw ng utang na loob niya sa Panginoon. Yung isang klaseng tao, pwede palang pagpalain ng Diyos. At dahil dyan, grateful siya ngayon, around the world. Siya yung maganda ho ang church na sa harap daw ng Kapitolyo lang ng Paranaque. At dahil dyan, yung mga anak niya, ginawa ng Diyos, mga pedestal, titingnan mo talaga, titingalain. Bakit? Ay ano yung pangalan? Clemson University sa US, yung dalawa nasa Australia, Harvard. Matitindi. Sabihin mo nga, matindi ang Diyos natin. Kaya, alam mo, sino yung sick man? Yung may depression sa isip, na wala na siyang kapupuntahan, wala. Maraming dahilan, ganito lang ako. Ngayong umagang ito, dapat lalaya ka sa kaisipan na yan. Yung asawa niya, yung binideo namin yung huli, kaya ang galing din ng preaching ng asawa niya. Pero gusto kong i-share talaga sa inyo kasi overwhelming talaga kami. Kahit si Bishop, sabi niya, yung kapatid niya kasi, ate pala niya, member ni Bishop sa Seattle. Kaya inimpost niya talaga yon. Walang matagal na usapan, then suddenly nagkaroon ng tapos wala hindi siya kasama sa itinerary ni Bishop. Pero yun yung last day dapat ni Bishop. At tawag doon yung farewell party. Pero alam nyo, nagkaroon ng gawain. At doon si Bishop Ted. Si Bishop Ted nakinig talaga. Kaya nakita ko yung galaw at kilos na to. Kaya kami tumatawa, umiiyak kami dahil sa presence ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Anong meron kay Pastor Doc Ampoy? Sabi, nag-invest lang naman ako sa buhay ng mga tao. Sabi niya, lahat ng taong kasama ko nung umpisa, ngayon milyonaryo na sila lahat. Milyonaryo lang naman. Sabi niya, pang-apat na yung sasakyan niya, Starex, kulay black. Pang-apat na yung sasakyan binigay ng mga milyonaryo na yan. Yung bahay ko, 10 million binigay ng mga milyonaryo na yan. In-invest ko kasi yung buhay ko sa kanila at yung perang nakikinita ko doon sa time ko. Sino naniniwala? Pag meron kang investment sa Panginoon, hindi nawawala ng kabuluhan yan. Amen. Sabi ng salita ng Diyos na binasa natin ngayong umaga, balikan ho natin ito. Wow! Sino sa inyo naramdaman niyo yung presensya ng Panginoon? How? Hallelujah, hallelujah. Sabi ho ng talatang binasa ko natin. Kaya, ako para sa akin, niligyan ko po ito ng title, The Longer, the Better. Yan. The longer, the better. Mas matagal, mas matindi. Amen? Diba? Sabi ng Psalms 92 verse 12 to 15, tulad ng palmera ang taong matuwid. Sino kayang matuwid dito? Tatatag ang buhay, sinar ang kagaya, kahoy sa Libanon. Lalagong malabay, mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh. Sino dito yung natanim? Natanim ka na talaga? Talaga bang natanim ka sa templo ni Yahweh? Bakit paalis-alis ka? Pagputol-putol ang pag-attend mo, hindi ka natanim. Ang totoong natanim, meron ba kayo nakitang natanim na inililipat ulit? Karamihan sa mga inilipat na tanim, namamatay. At ilan lang katulad ng mga halaman na binili natin dyan, tinanim ni Kuya Edwin, medyo may kamahalan na Kuya Edwin, yung mga halaman, tawag sa halaman na yan. Yung mga namatay na lagay dito, yung namatay. MacArthur. MacArthur pala ang pangalan, si General MacArthur pala yung halaman na yan. Kasabay siya ng mga halaman na nandyan, pero buhay yung iba. Pero yung nandito, namatay. Kay Pastor, hindi lahat ng nalipat ay buhay. Nakikits niyo po? Nakuha niyo ba yung revelation? Kaya yung palipat-lipat, hindi ako nagsabi nun. Yung inililipat, pag hindi maganda pagkakalipat, maaari kang mamatay. Tama? Kaya sabi niya, ang taong matuwid katulad ng halaman o puno na tanim sa templo ng Panginoon. Sabi niya, and they will be flourish. Sabi mo nga, flourish. Flourish. Nagbubunga and bring forth of fruits.
nagbubunga. Sino dito natanim? Mga punong natanim, verse 13, sa tahanan ni Yahweh. Saan ka na? Mabihira. Tahanan ni Yahweh, tapos tinanim. Alam niyo bang tinanim ka talaga ni Lord? Hindi, aksidente ka na, kaya ka na dyan. Itinanim ka ni Lord sa lugar na ito. Hallelujah! Ang patotoo natin, isa sa mga kapatid niya na hindi kumikilala pa sa Panginoon, ay itinanim niya habang nag-groundbreaking. Di ba naalala niyo, naglagay tayo ng mga papel, sinulat natin yung mga pangalan, then binilot natin. Nilagay natin sa groundbreaking dito, sa lugar na ito, sa gitna, sa kalagitnaan. At hindi niya nakakalimutan dahil yung tinanim niya, born again na rin ngayon! At tandaan mo, dito ka natanim, sabi mo dyan kay Annabel. Amen? Amen. Yan. Kaya may nag-pray. Sabihin mo nga, natanim ako. Natanim ako. Amen? May kausapin mo kayo katabi mo, natanim ako. Natanim ako. Sino natutuwa na natanim ka? Amen. Para kung baga sa natanim siyempre pag nagtatanim, Kuya Edwin, ay maghuhukay muna. Di ba? O bubukalin yung paligid para makasya. Pagka nahukay ka, ilalagay ka doon sa tataniman mo. Amen. Tapos didiligan ng napakaraming tubig. Amen. Didiligan ng napakaraming tubig. Ang dinidilig sa atin, salita ng Diyos. Amen. Ang dinidilig sa atin ay salita ng Diyos. Amen. Sino nagdidilig sa inyo? Anong si Lord? Sino ang nagdidilig sa inyo? Madali nyo naman makalimot. Si Lord, sa pamamagitan ni Pastor. Bumaba pa si Lord para diligan ka. Ang salita ng Diyos ang ginagamit natin para diligan kayo. Amen? At yan yung pagka-spiritual. Pero ang nangangaral ay si Pastor. Ginamit ni Lord ay si Pastor. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Amen. Ay, nako, hindi ako naniniwala. Pag natanim ka ng maayos, mamumunga ka talaga. Amen. Kaya inuulit-ulit ko kanina talaga Talaga bang natanim ka? Kasi kung mayroong natanim na, ano tawag doon sa natanim na yun, kaya nilagay lang, tinawtaw lang. Di ba? Naalala niyo pagka nagbabasa ka ng araw, magtanim di biro. Ang iba nun, ano lang tinatapakan lang. Iba nun tinataw-taw lang. Kaya namapatay din. Kaya siguraduhin mo sa umagang ito na ang pananampalataya mo at pagkilala mo sa Panginoon ay kalakip ng pagtanim sa iyo ng Panginoon sa iglesia niya at sa templo niya. Amen? Natanim ka ba talaga? Kung mababaw ang tanim, madali lingkurutin. Na nagtampo lang. Napagsabihan lang. Oo, hindi umugat talaga. Nahanginan lang ng bahagya. Ay yun, hindi matay na, nagtampo na. Hindi lang nadalaw, di ba? So, sabi niya, ang natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng Diyos, bunga nila'y darami. Alam niyo po, yung sinasabi ko kanina, sabi nga ni Bishop, ni Pastor Dong Campoy, yung mga pinagpala ko, binigyan ko nung karoon ako ng salapi, sabi niya, na konting-konti, sila na yung mga milyonaryo ngayon sa church. At sabi niya, yung sasakyan ko, pang-apat na sasakyan na yan, 10 milyon yung bahay ko, bahay lang sa Paranaque. At yan, walang humpay ang biyaya at pagpapala. Alam nila, nagpapatayo sila ng malaking building ngayon. Si Bishop Ted nagpapatayo ng 550 million na seating capacity, 5,000 pa lang. Doon sa kanyang lugar. Kaya naniniwala talaga tayo na mayaman ng Panginoon. Amen. Pero dapat matanim ka sa tamang taniman. Amen. Sa verse 14, tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito'y tumanda. Uy! Amen. Sarap! Iisipin nyo, matanda ka na, may bunga ka pa. Amen. Hindi yung tumanda ka, wala kang kwenta. Di ba? Ang matanda dapat namubunga pa rin. Amen. Sabi niya, tuloy ang bunga kahit ang punong ito'y tumanda. I look forward ng mga anak ng Diyos, LFCIPH, kahit may uban na, maputi na ang buhok, doon pa sila uunlad, doon pa sila yayaman, doon pa sila pagpapalain. Bakit? Hindi ho ako may sabi niyan. Ang salita ng Diyos. Sabi niya, punong ito ay tumanda. So, medyo parang masakit sa tenga mo. Matanda. Wala nang matanda rito.
Sabi niya, saan ang sabi sa English? They will still bear fruit in old They will still bring forth fruit in old age. Wow, ang ganda. fresh. They still. Pag sinabi mo nga still. Pag sinabing still, pa rin, pa din. Yan. Namumunga pa din. Amen. Namumunga pa din. Hallelujah. Namumunga pa din. Sino dito tumigil na ang bunga? Tumigil na ang bunga. Ay, hindi. Dito, sabi niya, they shall still bring forth fruit in old age. Bible ang nagsasabi. Bakit kayo namumunga? Kasi nakatanim. Kasi nakatanim. Sabi niya, they shall be fat and flourishing. They show that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Sa huling talata, sabi niya, tuloy at pagbunga kahit ang puno ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito ay patutuo ni Yahweh, na si Yahweh ay tunay na batuin, siya kong sanggalang matatag na batong walang karamihan. Diyos na mahagwagin, mapagpala, punong-puno at sagana ng kalooban mo, Panginoon. We are so blessed today. We are planted in the house of the Lord. For we are planted and flourishing. Hallelujah. And we do believe we are bearing much fruit, Lord God, in coming days and even in our old age. Hallelujah. We do believe, Lord God, something is gonna happen na kahit doon hindi nangyari this time around, sa mga darating na araw, mas marami pang mangyayaring magaganda. Sa iyo ang laluwit at karangalan. Dear Holy Spirit, apart from you, I am nothing. We can do nothing. We do believe your word as our nourishment in our body and spirit and soul. Thank you so much. In Jesus' name I pray. Everybody said, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Lahat ng natanim, palapakan ng Panginoon sa bigaw na hallelujah! Okay, makakaupo ka na. Sabihin mo nga sa katabi mo, the longer the better. Sa Tagalog, nagtatagal na sarap. Amen? Okay, nagtatagal na mumunga. Nagtatagal? Parang halo-halo. Di ba pag halo-halo, nalalim, nasarap. Hello? Hello? Okay. Pwede ho ako magtanong, sino na ho ang pinakamatagal dito sa church natin? Si Chip na yata. Oo nga, si Chip na. Sa taga-Hagonoy, sino yung pinakamatagal sa Hagonoy? Yan. Ha? 16 years? Eh, mga taga-Hagonoy. Yan. Kasi, yan, yung iba, pag nagtatagal, kumakalas. Bumabaklas. Pag nakakalas, nababaklas, walang nourishment na parang ganito, no? Ang nourishment ng saging ay sa puno niya. Amen? Ang nourishment ng mga puno na halimbawa, ano ba yung halaman na alam natin? Guyabano. Ang guyabano, hindi siya marketing. Dapat pag nag-market ka raw ay sa kapwa parehas na puno. Halimbawa, kalamansi o dalanghita, pwede siyang i-market. Ibig sabihin, i-engraft mo yung puno ng isang halaman sa isang halamang kauri na din yan. Okay, may nakikinig po ba? Daming absent dito, no? Kaya yung natatanim, hindi ho nalilipat. Amen? Yan. So, ang nanonourish mo ay yung galing sa puno na kung saan ka na-engraft, kung saan ka na natanim. So, kapag ikaw ay natanim naman, may maganda hong reflection sa pagkatanim. Yung tinatawag na hindi lahat ng puno ganyan. Ano? Pagka sila ay natanggalan, di ba, pinutol mong ganyan, tapos nilagay mo sa tubig o kaya sa puno o sa lupa, ay nagkakaroon siya ng kusa, ng ugat. Okay? Kusa siyang nag-uugat, tapos tumutubo na siyang kusa doon. Hindi katulad ng ibang puno na pag pinutol mong ganyan, mamamatay na. So, ang halaman na binanggit ngayong umaga para ho sa kaalaman ng lahat ay yung salitang palm tree at yung tinatawag na cedar. So pag-aralan, ano tawag sa course na ito? Biometry, hindi. Biology, study of plants. Yan, okay? Mag-biology muna tayo.
Sino ang magaling sa biology? Yan. Anong sikat na puno? Yan. Biology ba? Hindi. Botany. Botany plants. Yan. Botany. Sa Bisaya, botangi. Lagyan. Di ba yung sinasabi ni yung kasama ni Mayor? Botangi. Nakaganyan kasi yung kamay niya. Okay. The palm branch or palm front is a symbol of victory. Ang palm tree kaya ginagamit sa Bible ay sumasagisag ng tagumpay, sa mga tagumpay. Kaya yung palm ay isa sa mga dahon na ginamit ng mga nagpapalaspas, di ba? Yan yung palm tree, parang palmera. Okay? Palmera. So sign of victory or triumph, peace and eternal life originating in the ancient Near East and Mediterranean world. Yun, the palm was sacred in Mesopotamia religions, and the ancient Egypt represented immortality. Ibig sabihin daw ng palm tree ay simbolo siya ng tagumpay, pananagumpay, kapayapaan, at buhay na walang hanggan. So, binanggit po sa talatang ito yung salitang palm tree. Naintindihan na natin ano ibig sabihin ng palm tree? Tagumpay, pananagumpay, diba yung triumphant entry ni Jesus? Palm tree, ano? Okay, let's talk about cedar o Cedrus libane. Yan po yung term na ginagamit po sa sa West. The cedar of Lebanon, yan. Kung tawagin siya ay cedar of Lebanon, is a species of the tree in the genus Cedrus, a part of the pine family. Para siyang pine tree, pero malalaki. Actually, basta okay lang ako kasi pinag-aralan ko naman siya. Ano siya, umaabot po siya ng 50 to 60 feet katataas. It is a large evergreen conifer that has a great religious historical significance of the cultures of the Middle East and is referenced many times in the literature of ancient civilization. It is the national emblem of Lebanon. Ginagamit daw siya sa embalming. Kaya ang cedar ay common sa kanila kapag ginagamit nila sa embalming kasi napipreserve niya ang bangkay ng mga tao sa mahabang panahon. Actually, meron siyang katangiang napakabango. Mabango siya. Okay. Okay. Hindi ko masyadong na-research yung puno niya pero nakita ko siya. Para lang naman siyang akasya na doble-doble ang taas. Tapos, kahit siya'y matatag, matigas, pero hindi siya matitigas na katulad ng pine tree. Yung pine tree, hindi siya ginagamit sa pag-ukit. Pine tree ay panggatong lang po natin dito yan. So, isa siya sa mga symbol, flagship, yan. Alam niyo yung flagship? Pag sinabing flagship ng Huawei, ibig sabihin, logo, yan. Isa siyang logo, symbol ng isang bansang Lebanon. Ibig sabihin, punong-puno siya ng kadakilaan. Wide, used as an ornamental tree in the parks and gardens. Kaya, ibig sabihin sa lugar nila, madali siyang makita. Malalaki ang puno na ito at sobrang mayabong. Yan, binanggit kanina, yung dahon niya, sobrang yabong. Kaya pag mayabong yung puno, ano ang napapakinabang sa puno pag mayabong? Malilim siya masyado. Di ba? Ang sarap, lalo ngayon, summer, naghahanap tayo ng mayayabong na puno at yun ang gusto-gustong nating pinupuntahan kapag nagta-travel tayo. So sa Palawan, meron kaming paboritong lugar na daanan. Tuwan-tuwa si Bishop nung nakita niya yun. Maaga-aga pa kami. By the way, umalis kami ng 8 o'clock sa Puerto. Sa Puerto.
Pero pagdating namin sa zigzag, talagang tuwa-tuwa si Bishop. Paglagpas mo kasi ng zigzag, ay yung unang bayan, yung tinatawag na, yung bayan ni Bong, Aborlan, yan. Inagawan ang Aborlan. Sa Inagawan, merong isang 1 kilometer straight po yun, puno-puno siya ng akasya. Kaya talagang mainit na mainit na mainit, matagal naman, biyahe mo mainit. Pagdating sa lugar na yun, talagang nagsasalubong yung yung kanilang dahon sa gitna ng kalsada. Kaya ang lilim-lilim, ang karamihan sa mga nagtatravel na nagmumotor, doon sila nagpipiknik, namamahinga, kasi nga ang ganda-ganda ho nitong attraction talaga siya. Sabi ni Bishop, ang ganda. Actually, kinuha ni Bishop yun ng camera. So, pag ang puno ay mayabong, maganda ang kanyang dahon, marami po ang nakikisilong. Yan. Yan, sa The Epic of Gilgamesh, one of the earliest great works of literature. Sa mga unang panahon nila ay kilalang-kilala ito yung mga Sumerian hero. Gilgamesh is a friend. He could not travel to the legendary cedar forest to kill its guardian and cut down the trees. Bakit siya? Bakit niya kaya pinuputol? While early version of the story placed the forest in Iran, later on in Babylonian accounts of the story placed the cedar forest in Lebanon. Okay, Lebanon cedar is mentioned several times in the Bible. Yung Hebrew priests were ordered by Moses to use the bark of the Lebanon, yun, in the treatment of leprosy. Ginagamit pala itong yung cedar, para sa mga panggamot ng may mga ketong. Yan. Yan sa talata din yan sa, ano yung term, ang ginamit ko kanang verse ko ngayon, sa 2 Tissue, 17, tapos sa 18 sabi niya, Hebrew priest, yan. 18. Solomon also procured cedar timber to build the temple in Jerusalem. So, nag-angkat si Haring Solomon kasi parte din ng kanilang templo ay walang iba ang puno na kung tawagin ay cedar. So, verse 19, that the Hebrew prophet Isaiah used the Lebanon cedar together with oaks and Bashan. All the high mountains and every high tower are example of loftiness and metaphor for the pride of the world. Yan. So, yung loftiness metaphor ay para siyang expression na salita. Pag sinabi yung katatagan ng isang bansa o ng isang puno ay ng isang bayan, simbolo siya ng isang puno na ang pangalan ay cedar. Yan ang cedar. Yan. Okay? Parang siyang pine tree, pero mayabong ang puno. Sabi niya, yung verse 12 na binasa natin, the righteous shall flourish like the palm tree, he shall grow like cedar. So, dinescribe yung cedar. So, okay, andyan po ba kayo? Cedar of Lebanon is rare wood, pambihira daw. Pag sinabing rare, madalang. Diba? Hindi siya karamihan. Para siyang nara, kaya bawal na ho nara ngayon na patayin o kaya illegal. Natural lustre and distinctive long-lasting odor. Yan. Meron siyang bangong nagtatagal. Sabi mo nga, long-lasting. So sa Bible man ay nasulat nga ho na ang cedar, true cedar, grow extensively all around the mountains of Lebanon, giving the cedar its name. Yan. So, cedar reserves have been created in Lebanon to preserve pockets of forest some trees in the mountain. Their shadow is beautiful. Cedar uplifts their abundance. Para bang yung pagkakataas niya, sobrang taas ng puno na ito, ay talagang abundance. Mayabong, maganda, mayaman. Mayaman yung kanyang dahon. Their shadow is beautiful, is all delight. Pag sinabing delight,
nakakabighani. Yan, nakakabighani, nakakapang-anyaya. Amen? Amen. Pag nagpasilong ka sa Kanya, at the dark prick thorn, sweet-smelling flowers. Kaya pag sumisilong kang ganyan, may naaamoy ka pa na perfume. Yan. At libre na yon, natural, di ba? Amen. In all direction, 10,000 miles stretches that forest. Isipin mo, malayo ka na, naaamoy mo pa yung puno ng cedars. Yun, yung resin niya, yung resin, ay sodas. Yung pagka nilalagari mo siya, pinuputol mo siya. Yun ang ginagamit para sa embalming. Yan yung process na ginagawa para sa embalming. At ang tawag dito is powerful bactericidal and fungicidal activity with the enzymes of the wood capable of surviving for thousands of years. Ibig sabihin, nagtatagal talaga ng matagal. This would have had to preserve the bodies and provide safe passage into the afterlife. Okay, kaya pinaniniwalaan na yung mga pilgrimage at yung mga pyramid na ginagawa ng mga Egyptian, meron silang mga trees of cedar sa kanilang pyramid. Kasi yun nga ho, isa siya sa pinakamahusay ng mag-preserve. Okay. What do cedar trees symbolize in the Bible? Ano daw ang nilalarawan ng cedar sa Bible? The cedar tree is known for its longevity, yan, and resistance to decay. Yan. Ulitin ko lang ulit. Sa Bible daw, tinawag ang cedar at kilala siya sa pagiging longevity. Sabi mo nga, longevity. Longevity. Ano ba ibig sabihin ng longevity? Pagmatagalan. Yan. Kaya sabihin mo nga, buo ka ba? Pag di ba may mga tao, buo siya sa umpisa. Pero pag nagtatagal, kumakalas na. Di ba? Ganda-ganda pag mahusay, di ba? Pagdating sa airport, himay-hiwalay na. Di ba? Itong cedar ay kilala sa pagiging longevity, resistance to decay. Hindi siya basta-basta nabubulok. Amen? Meron bang bulok dito? Yan. Yan. Ang bulok ay, kaya nagkakaroon siya ng tinatawag na study of similarity to Virgin Mary. Sinlessness is an expression of immortality and absence of the bodily degeneration. The cedar is a tall and noble tree. Yan. Tall. Yung talagang napakataas. It became the symbol for Mary's considerable spiritual stature o statue, excellence and human perfection in God. Ngayon, nais ko po kayo dalhin sa napaka-importanting mensahe. Ano ba ang nilalarawan ng cedar sa ating buhay? People ask, what is so special about cedars of Lebanon? Ano ba ang special sa cedar? Bakit itong binanggit sa Bible? Yan. Okay? So yan ang tanong natin ngayong umaga. Mayroong tinatawag na biblical significance. Sabihin mo nga, biblical significance. So, ano po ang alam niyong puno sa Pilipinas? Nara. Ipil, nara, hawahugani, pito, kakao, ano pa? Pero nakita niyo naman talaga ang nara? May puno ng nara? Mayroon pa sa inyo? Ang nara, madahon siya. Actually, common siya nung araw. Kaya lang nagiging uncommon siya ngayon kasi nga, wala, pinagtututumba na, binibili kasi siya ng mahal. Ang nara ay napakagandang puno, kaya naging national symbol siya ng Pilipinas. Di ba? National tree ay nara. Alam nyo ba, doon sa lugar namin sa Palawan, may tawag na ang pangalan ay nara. Yan. Doon tayo nag-breakfast chip ng goto, yung masarap. Yan, doon sa Nara. Sa lugar nila din, yung pinsan ko. So, hindi ko na inabutan yung bakit tinawag na Nara yun dahil daw maraming Nara sa lugar na yun ng araw. Actually, marami pa siya sa puno doon sa bandang mundo. Kaya nagkaroon ng mga mining, naubos na yata ang mga Nara. Yung mga illegal logging, yan. Karoon ng talagang
Naubos, nalagas ang mga nara natin. Pero ang cedar kasi, para siyang nara, no, na nagagamit din siya sa carving. May kausap po ba? No? Pagdating sa carving, nara the best. Kasi alam niyo po, nara, hindi siya mahirap i-carve. Actually, nagka-carve yung tatay ko eh. Hindi naman siya kahusayan. Yung best friend ko, yun ang pinakamahusay sa amin sa lugar. So, yung mga headboard namin, mga di-ukit lahat yun, nara. Hindi ko na ipakita kay Chip. Lahat ng kama namin doon, ginawa kami ng tatay namin, lahat yun nara. At minsan, hindi nara yung katawan, pero yung headboard, nara. So, ang nara na bagamat siya'y matibay, matatag, durable, pero meron siyang katangian, malambot. Ang nara ay meron iba't ibang klase yata. May dilaw, may pula, may pink, pinkish, yan. So whatever, kung nakakita na kayo ng nara. Sa bahay, sa Palawan, yung inupuan natin church doon sa akin, nara yun, mainit na lang. Kasi wala nang mamatay ang tatay ko, hindi na nagagawa ng nanay ko. Ano? Sabi ko, yun, yearly yun. Talagang ini-insist lang ng liha yun. Tapos ilalagay ng nanay ko sa bilaran. Tapos pagka na-insist na ng husto, babarnisa na naman uli yun. Talagang parang nakaduko siya. Na simpleng duko lang kasi yung barnis mura lang naman, di ba? Pag nagduduko ko, mahirap eh. Kaya, di ba, kaya nga may nara-ply. May kausap po ako. Ang nara ay katulad doon yan, nara-ply mo yan, yung sticker na yan. Nara-ply. Ibig sabihin, ay katulad siya ng nara na pwede mo lang idikit. Pag tinignan mo siya, nara. Okay. So, bakit ko siya binibigyan ng kahalagan? Bagamat durable siya, noble siya, and very tall, di ba? Meron siyang malambot na katangian. Yan. Malambot. Actually, ang cedar ay kabaliktaran. Kulay puti siya. Kung tawagin siya ay, ang tawag sa kanya ay, may tawag sa kanya eh. Ang tawag doon kanina. Yung pagiging maputi niya, okay, bigyan ko muna kayo yung background. Ha? So, cedar of Lebanon, aromatic durable wood was highly desirable for building in Iron Age of Israel. So, nung magpagawa ng templo si Solomon, hiningi talaga nila na magkaroon ng kahoy na cedar galing sa Lebanon. So, ni-request talaga ito. That time na pinagawa ni Solomon, under nila ang mga bansa na sa paligid. Kaya sumulat lang ng siya ganyan, tapos pinadala na ho ng hari ng Lebanon. Nagagets nyo? Bakit siya gano'n siya ka-importante? Cedar ho ang ginawa na ginamit sa door, sa bintana, sa mga kanto, sa mga kornesa, hanggang doon sa ano sa Arko ng Tipan. Yung Ark of Covenant, cedar yun eh. Binalot lang ng ginto. Nagagets nyo? So, hindi siya basta-basta malalagay sa Bible, hindi siya basta-basta nalagay sa mga verses ng Bible kung wala siyang significance. Sabi mo nga, significance. So, parang hindi ko pa siya nakita ng personal, pero sabi ko nga, gusto ko na siya. Gusto ko na itong tinatawag na yung salitang cedar. Durable wood, napakatibay, pero sabi niya, with highly desirable in building. Yan. David used it in building his palace. Ginamit ito sa templo sa palasyo ni David. 2 Samuel chapter 5 verse 11, 1 Chronicles 17 verse 1. Si Solomon used it in the construction of the temple and palace for himself. Sa palasyo at pati sa kanyang bahay. Cedar is known for its longevity. Yan. Lebanese flagship features a cedar tree which is the country symbol and represents. Okay, ano po ang mga symbol at nire-represent ito sa buhay natin? Ng cedar. Number 1, longevity. It talks about longevity or eternity. Describe ni Haring David na ang taong natanim sa templo ng Panginoon katulad ng isang cedar. Why? Nagtatagal. Sabi mo nga, nagtatagal. Eternity. Alam niyo ba ibig sabihin ng eternity?
Okay, ano ang forever? Ano ibig sabihin ng eternal, tsaka ano ibig sabihin ng everlasting? Di ba may ginagawa tayong garland, ano nagaling sa Baguio, yung everlasting? Di ba? Hindi, ibig sabihin nagtatagal siya, nilalagay natin yung garland. Everlasting. Tapos may combination yun ng ilang-ilang o kaya sampagitan, nilalagay natin ganyan. So, pag sinabing everlasting, walang pinagmulan pero walang katapusan. Ano yung eternal? Walang may simula pero walang katapusan. No beginning but no ending yan. Okay, diretso tayo. Pag sinabing longevity, according to the Bible, baliktarin lang ho natin, ano? Sabi ni David, meron akong nakita. Hindi ko na napansin kanina. Patay na pala. Nabasa niyo yan? Nabasa niyo yan? Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon i-search yung verse. Pero sa Salmo yan, sa aklat ni David, sabi niya, ang matuwid ay nagtatagal. Nabubuhay ng matatagal. Wow! Amen? Amen? Ayaw nyo yata matagal mabuhay, ah. But the wicked live shortly. Sabi niya, the wicked man easily to destroy. Naalala niyo? The cedar has the capacity to resist the decay. Ang cedar ay may kakayanan para tanggihan ang pagkabulok. Kaya walang nabubulok. Sabi mo, bawal ang bulok. Sabi mo sa katabi mo, bawal ang bulok dito. Sa templo ng Panginoon, walang nabubulok. Magtatagal nga eh. The cedar has the capacity to resist the decay. The Bible says that the righteous shall be flourished in the temple and bring forth fruit, sabi niya, and resist the decay. Kaya ang cedar ay katulad ng isang righteous man. Amen. Sino kaya ito? Katulad siya ng isang righteous man and woman of God na tanim sa templo ng Panginoon. At hindi siya nabubulok. Nagtatagal, hindi siya nabubulok. Nagtagal pa ulit, nagtagal, hindi siya nakakalimot. Kasi doon siya, alam niyang doon siya itinanim ng Panginoon. And everybody said? Amen. Kaya yung palipat-lipat, patalon-talon, hindi yan cedar. Amen? Number 2, nakatangihan ng cedar. Significant niya is steadiness. Or durability. Yan, steadiness. Steadiness, yan. From the word steady. Di ba? Pag ginagamit ng araw yung... Sino nakaka-relate ng steady? O, girlfriend na kita, ha? O, steady mo na tayo. Steady tayo, ha? Ayan. So, ibig sabihin, tayo na. At habang hindi pa tayo kasal, tayo pa rin. Ang tawag doon, steady. Yan. Remain. Kami muna, yan. Okay, gets ya? So, ang another word for steadiness, hindi nagbabago, hindi nauuga. Ang term na ginagamit, durability. Yan. Di ba naalala nyo? May mga appliances tayo na ginagamitan ng commercial ng durability. Naalala nyo yung Durabox? Diba? Ano pa yung mga durability? So, Tupperware, yan. Okay. Jesus said, regarding for that. Nakikinig kayo? May pinaliwanag si Jesus tungkol sa mga durability. Ang una niyang pinaliwanag ay yung dalawang klase ng Kristiyano. Sino yun? Dalawang klase ng tao. Sino yun? Ang pangalan nila ay si Sandy at nakalimutan nyo na, si Rocky. Oy, nag-isip pa kayo. Si Babato at si Mabuhangin. Tawa si Dayan. Christian. Yan. Si Sandy. Di ba? Yan. Mabato at mabuhay. Yan. Sabi niya, dalawang klase ng tao. Nagtayo ng bahay. Si Sandy, sabi niya, sa Sandy, sa ibabaw ng buhanginan. Bumuhos ang ulan at nawasak. Pero si Rocky nagtayo ng kanyang tahanan sa ibabaw ng bato. Yan. Kaya nga, Rocky. Sabi mo nga, I am Rocky. Yan. Say it again, Rocky. Yan. Mabato. Yan. Doon siya nagtayo ng bahay. Bubuhos ang ulan. Bumaha. Nahanginan. Pero sabi niya,
nanatili ang bahay na naitayo sa ibabaw ng bato. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? That rock, code name is rock is Jesus. Symbolize siya kay Jesus. Amen? Kaya ang taong durability o durable talaga ay katulad ng cedar na nagtatagal. Amen? Nagtatagal ka ba? Alam niyo yung mga hindi nagtatagal? Yung mga hindi nagtatagal? Yung mga bato na hindi nagtatagal, yung mga galing sa bundok, di ba? Hindi sila nagtatagal kasi paikot-ikot sila. Natatangay sila ng agos sa ilog hanggang sa makarating sila sa malapit sa dagat. Pag nakarating na sila doon, ay hahakutin naman ni Inday, ilalagay doon sa halamanan, yun, sa kanilang mga bahay. Di ba? Tayo, binibili natin yun, yung mga tables na yan. Mahal yan. Yung mga mahal yung mga bato na yan. So, si cedar ay may katakian ng durability o steadiness na kahit anong mangyari, hindi siya nagbabago. Hindi siya nagpapalit-palit. Nagpapalit-palit na ang panahon. Pero hindi siya nagpapalit ng ugali. Ganon pa rin siya nakilala ng kanyang Panginoon. Ganon pa rin siya kilala ng kanyang pastor. Kahit may pagsubok, kahit may problema, ganon pa rin siya at hindi siya nagbabago. Nagpatitiwala at punong-puno pa rin siya ng pag-asa. Yan, ang tawag dyan ay cedar. Sabi mo nga, cedar. Yan. Kaya ang bahay niya, di ba, nananatili, kaya pinagpapala ng Panginoon. Marami sa panahon natin, pag nagsawa sa asawa, natatanggal ang sawa. Di ba? Pag nagtagal, alis na yung S, awa na lang. Kaya nagtatagal pa, yung awa, nawawala na rin yung wa na, wa. May sa Bisaya ang wa. Wa nga, wa. Di ba? Pero itong cedar, nagtatagal, durable siya. Amen? Parehas siya. Amen? Pag nakilala mo siya, ganyan siya. Hanggang ngayon, ganyan pa rin siya. Hallelujah! Meron pa rin itong nagbago. After a year, nakita ko, magwa 1 year na ho tayo sa July. Dito sa lugar na ito, 1 year na tayo. Di ba? Amen. Kausapin ko po kayo. Tanong, mula nung umalis tayo doon, lumipat tayo dito, may nagbago. Maraming nagbago. Maraming umalis. Natagay, di ba? Natagay. Sino ngayon ang cedar? Yung mga hindi natatagay at mga naiwan. Hindi nagpapalit-palit ng simbahan, hindi nagpapalit-palit ng pastor. Naalala ko po, last Thursday ba tayo? Friday. Kasama ko po, first time namin uli mamit yung aking pinsan na ka-eskwela ng Ate Amy. Small world small world. Bakit? Ako po ay pinanganak sa Palawan. Long time ago, hindi ko alam yung mga pinsan pala ako dito sa Olongapo. Wala namang sinabi nanay ko. Pero ito istorya. One time, nabanggit lang ng nanay ko na may kamag-anak siya diyan sa Santa Rita sa may Olongapo. So, nabanggit lang niya. Then, suddenly, nagkaroon kami ng ninang sa kasal. Natyahin, asawa ng tsuhin niya. Naging ninang namin. That day namatay, pinuntahan ko namin na Ate Amy. Doon sa Santa Rita, nakaburon. At dahil dyan, doon nagsimula, sabi ko, may kamag-anak ako rito ganito ang apelido. Apelido ng nanay ko yung Limco. So sabi nung napagtanungan namin, ay meron dyan sa gawin dyan. At naituro kami. So, sabi ko, kayo pala mga pinsan ko. Isang baryo sila doon dami nila. So, 2 kapatid ng nanay ko napunta dyan. So, long time ago uli, hindi na kami nagkaroon ng acquaintance. Wala na. Mga 10 to 20 years ago na uli. Kasi malayo naman malayo. Papunta ko kaming Subic nung nakarang araw, Monday. Naalala ko yung pinsan ko kasi taga-Subic sila. So, sabi ko, pinsan, get in touch kasi kailangan namin ng mag-guide sa amin papuntang Subic. Yun, tumawag siya ng mga kamag-anak o hindi ko alam kung sino yung tinawag niya. Pamangkin yata. Nag-guide na naman kami doon sa Baloy. Kaya libre yung pasok namin doon. So, from that moment, nag-schedule kami na magkikita kami. Kasi yung ate niya parating din yata anong Friday o Thursday.
Thursday, yeah, Thursday. So nagkita ho kami ang tagal na yan eh, mga 2 years to 3 years na siya. Tapos yung kapatid niya may bahay na pala sa Roca Village. So doon kami nagpunta, nag-stay, kwentuhan, tagal namin kwentuhan. And then suddenly, napag-usapan namin, Christian na rin pala itong mga pinsan ko. Yung isa napunta sa FCGI. Yung isa napunta sa ibang church. Tapos, hindi na siya umatin ngayon. Ang tanong ko sa kanya, ano nangyari? Nasa tama ka na, napunta ka na sa mali ngayon, sa kulto. Yan kwento niya. Tapos yung isa, yung magkapatid nito, nag-usap kami, sabi niya, kaya po ganyan, pastor, natisod po ako. O gaano katagal? Sabi niya, mula nung bago mag-pandemic, nangyari na ho ito. Nadagdagan. Nakinig ho ako ng nakinig, yan, si Ate Amy. At sa huli, pinayuhan ko po sila. Alam niyo kung bakit? Very offending yung ginawa. Parang nangyari sa kanila na nagamit yung pastor nila. Pero na-offend talaga sila. Masakit talaga yon. Pero ang payo ko sa kanila, doon kayo natanim. Wala kayong lugar sa ibang simbahan kasi doon kayo natanim. Ikalawa, hawak ng pastor nyo yung ticket nyo sa langit. Ganun pa yun, sabi ng pinsan ko. Ano pangalan ng pinsan ko? Si May. Saka si Jocelyn. Jocelyn din ang pangalan. Jocelyn Pantan, saka si May. Sabi niya, nauga ako noon. Sabi niya, ganun ba yun, pastor? Totoo yun. Sabi sa Bible, every tribe, every nation, and every land, giving glory. Sa Revelation chapter 6, chapter 4, yung 10. Ang rapture at ang langit, by tribe. Anong tribo ka ngayon pag tinanong ka? Nga, no? Sabi niya. Saka naman, nag-try ika ako sa baptist eh. Kaya lang tisod din na ika ako doon. Tumigil na lang po. Sabi ko, yan ang isang dahilan kung bakit tayo nagkatagpo ngayon. Talagang mangyak-yak sila nung sinisera ko sila. Kasi doon ko gusto kong ipakita sa kanila na ang taong Kristiyano parang puno ng sedang. Kasi mabigat yung naging offending sa kanila ng pastor eh. Masakit din naman talaga. Napahiya sila. Pero sabi ko sa kanila, hindi nyo ba naisip na napakalaki din ang paghihirap sa inyo ng pastor nyo? Upo, totoo yan. Ganon din naman ang salita niya. Hindi nyo ba napag-isip-isip na hindi rin siya nakakatulong dahil sa inyo? Ay, upo, totoo yan. Sinasabi sa mga member. Ano kaya kung ihatid ko kayo doon? Upo, tuwa-tuwa sila. At sabi niya, maaring magkakaroon ako ng kapayapaan at kapanatagan. Sabi ko, looking forward, sa Pasko, magre-reunion tayo. Gusto ko makausap yung pastor niyo, magkukwentuhan tayo. At ihahatid ko kayo doon kung kailangan. Amen? Kung kailangan. Bakit? Kasi yun yung panuntunan ng salita ng Diyos. Sabi niya, parang tatay nga ho namin siya eh. Mula nung umpisa kami, sabi niya, parang tatay namin siya. Siya yung niyayakap pa nga ako doon, pastor, sabi niya. Inahalikan pa ako doon sa pisngi, tapos inahalikan ko rin siya. Mahal na mahal ako. Iyan naman pala eh. Yung takbo-takpururot, palitan mo na ng pagmamahal. Ang totoong katulad ng matuwid, sabi sa Biblia, parang sidar na natanim sa puso ng templo ng Panginoon na kapag inilipat siya, mamamatay sapagkat ang hahanapin niya ay templo kung saan siya tinanim ng Panginoon. Palampakan natin ng Panginoon. Hallelujah. And then, nagkaroon ng maaliwalas na mukha sa kanyang. Di ba? Kamusta ka ko? Ano na nangyari sa inyo ngayon? May umaatin pa. Sabi, wala na nga eh. Nadamay ko pati mga anak ko. It's time to go back, sabi ko. Ate, siguro kakamustahin ko sila. Kasi yan ang alam ko. Ako, sa Sunday, inopen ko sa inyo, no? I have all the privilege and ability para gawin to kay Bishop. Iwanan ng church. Kasi nagkaroon ako ng ganyang choice. May pagka-rebelde yung mga kasama naming member ng araw. So, umalis na tayo dito. Bumugot na tayo. Sabi ko nga, independent spirit makes you disconnected. Amen? Independent spirit makes you done. Magiging matigas ka na. Magiging kahit anong pangalan sa'yo. Hindi ka naman doon tinanim eh. Dito ka tinanim. Kaya ano ang kailangan? Di makipagbatian ako at usapang matino ako sa bishop ko. Nasasaktan ako, yes! Pero yun ang kailangan, sabi ng Biblia.
Nagagarantiya ba na ang problema ko sa church ko ay hindi yan problema sa ibang church? Problema, sisiguraduhin ko sa'yo, problema ang iniwan mo, problema din ang dadatnan mo sa ibang church. Right? Naranasan ko po yan, yung sinasabi ko. Kaya dapat, ang sidar, dapat magtularan natin na hindi siya nagpapalit-palit, hindi siya nagpapalipat-lipat ng asawa, jowa, school, at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, stay. Amen? Sabi mo nga, durable. Yan, anong unang katangian? Longevity o eternity. Number 2, steadiness o durability. Number 3, ang katangian ng sidar. Meron siyang tinatawag na happiness and prosperity sign. Kaya ang mga tao sa Lebanon, sa Tyre of Lebanon, ano yan may malaki silang puno na sa city nila na tinitingnan nila, at habang nakikita nila yung puno na yan, tinitingnan nila ng may pagka-masayahing pagtingin, di ba? Tinitingnan nila na, masaya ako pag nakikita ko ang tinatawag na sedar. Why? Because they feel happy and they feel prosperity o prosperous. Kaya, yan ang sinabi ng Bible, di ba? Sa verse na binasa natin sa verse 12, those who are righteous, planted in the temple of the Lord, sabi niya, like a cedar tree. Amen? Sabi niya, planted in the house of the Lord. Sabi niya, they will bring forth. Mamubunga sila. Kaya ang sign ng cedar ay happiness. Sabi mo nga, happiness. At siyempre, kaya ka happy, prosperous ka. Amen? Kaya ka happy, wala kang sakit. Ay, walang nakakuha. Meron bang may sakit na happy? Di ba, mahirap yun? Kaya pag nasa ospital ka, hindi ka happy, di ba? Di ba, punong-puno lang. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Nagkakasakit pero pinapagaling. Sabihin mo nga, nagkakasakit pero gumagaling. Nawawalan pero nagkakaroon. Amen? Nagugutom pa minsan-minsan pero minsan kadalasan gundan. Amen! Ako, naalala ko, noong bata ako, maraming pagkakataon pero hindi ko naalala na nagutom ako. Meron pa rin. Ulam lang, pero walang kanin. Tapos isang taon, kanin naman, walang ulam. Pero at least may pagkain. Amen? At least meron. Hindi talaga ubos-ubos. Minsan naranasan niyo ba yan? Parang pati bedsheet, wala. Pati matika, pati bigas, wala. Sino dito, sumasala na kayo sa pagkain? Palagay ko, hindi naman Bakit? Busy-busy yung mga delivery boy, mga lalabo, di ba? Kaka-deliver ang mga pagkain sa bahay ninyo. Amen? Di ba? Busy daw si Panda, yung food panda. Kahanap ng bahay nyo. Sir, saan ka po? Yan. May order po kayo. Yan. Hello? Sino sa inyo napapagod ang mga lalabog tsaka food panda sa bahay nyo kasi laging may pagkain. Sabi ng Bible, sa bahay ng matuwid, maraming pagkain! Woohoo! Kaya tamad lang ang nagugutom. Aray ko, may tinamaan ba ako? May tinamaan ba ako? Sino nagugutom? Ayun! Amen? Hindi ka naman magpapakamatay pa para makakain Sa bahay, paggising mo, ang rep, puno-puno yan ang mga pagkain. Amen? Hindi yung puno-puno ng tubig. Noong araw, puno-puno ng tubig yan. Wala sa freezer, hanggang sa chiller, hanggang doon sa fruits, puro tubig. Pero buti na lang, noon lang yun. Ngayon, hindi na. Amen. Ang bahay namin, maraming pagkain. Amen. At ang isang maganda pa sa bahay namin, yung katulad ng kinakanta ni Bishop Oriel. Bahay, kubo, mansyon, kahit munti ang nakatira doon. Ay sari-sari, di ba? May negro, may puti. Di ba? Di ba? Tapos sa dulo, ano yun? Naalala niyo yung kinakanta ni Bishop? At sa paligid-ligid, puro charger. Ano nangyayari sa bahay namin ngayon? Puro charger ang paligid namin. Nangyayari, di ba? Bless ka! Are you blessed? Yan.
So the Tyre of Lebanon is the home of some oldest human settlement. Isa sa pinakamatandang syudad sa buong mundo ay yung tinatawag na the Tyre of Lebanon. Ibig sabihin ng matagal, natatagal na ang mga bahay nila, pero hanggang ngayon nandoon pa. Yan ang dahilan na symbol ng kanilang nationality, yung tinatawag na cedar. Kasi matitibay talaga ang mga bahay. Hindi inaanay, hindi binubukbok, at hindi na basta-basta nababali. Amen? Hindi yung durable natin na Durabox, pag nabigyan mo ng kaunting bigat, hindi durable kasi nagka-crack, di ba? Yan yung mga hindi durable. So, ibig sabihin, dapat matibay tayo sa ating spirituality. Amen? Ang isa sa mga katangian, next, ay yung tinatawag na whiteness. Wow. Say it again, whiteness. Pagiging maputi, yan. The Hebrew Lebanon simply means whiteness. The prefix ibig sabihin daw pala talaga ng cedar sa Greek term ay whiteness. The prefix transliterated loban, yun yung term na tinatawag loban. Uban, sa Bisaya, loban. Meaning white, yan. And it is used throughout the Old Testament in reference to being white, purged and cleansed of sin. Yan. Sa Bible, napakahalaga ng cedar kasi naglalarawan din siya ng pagiging maputi, pagiging clean. Amen? Amen? Isaiah chapter 1 verse 18, though your sins be as scarlet, ano yung scarlet? Yung telang mapula. They shall be as white, loban, as snow. Yan. So, ibig sabihin, tayo ay hindi naman maputi nung araw. Di ba? Ang maputi lang talaga dito, sila, yan, yung magkakapatid dito. Si Day Lilian, si Babes. Nagugulutan. Mapuputi talaga sila. Bilang sila sa araw, maputi pa rin sila. Lahi na talaga yan. At yung mga yambaw, si Nanay Rosie, sa bukid nakatira pero mapuputi. Si Ate Josie. Di ba? Ba't ba mapuputi kayo? Di ba pag nasa bukid, di ba, dapat si Sam maputi. Nagjubos? Alam niyo ba jubos? Oh, Tina. Ayan. Anong araw, gusto ko pumuti. Wala ho kaming access masyado sa syudad, that time, medyo liblib yung lugar namin ng araw. One time, naluwas ang tatay ko sa Maynila. Pagbalik niya, narinig ko sa kanya, may dala akong chlorine. Sabi niya, ano yun? Ano yung chlorine? So, siyempre, foreign sa akin. Nakita ko, ang chlorine ho sa amin, powder siya, talaga. Kunti lang nun, talagang pag nilagay mo sa mabubuti yung yung damit mo. Kaya ginawa ko, pag nilagay ko sa katawan ko ito, mabubuti siguro ako. Kaya mula ulo, nilagay ko ng chlorine. Pag nilagay ko sa ulo ko, sa bubuo, ang init pala nito! Nagbanlaw agad ako. Kasi gustong-gusto kong pumuti. Pero, ang cedar pala ay natural na puti. Amen. At kaya siya gusto na ilagay sa templo ng Panginoon, simbolo siya ng kahinisan. Wow! Kaya, di ba yung maputi? Tinan niyo yung maputi, di ba? Parang pumuputi ka na tayo. Aba, hindi, maputi na siya. Oh. Sa totoo lang, di man dumating dito yung balugay. Taong Sambales eh. Di ba sa Sambales? Mahitim, mga Ilocano, mahitim eh. Maputi na siya. Oh, panay ang hilot siguro. Di ba? Ang ganda tingnan. Di ba pagka... Hindi naman. Kaya nga may black beauty. Di ba? The beauty is black. Pero yung sinasabi sa Bible na ang cedar, simbolo din siya ng kalinisan. Yan. Kaya nilalagay siya sa templo, simbolo siya ng kalinisan. Sabihin po natin, I am forgiven. So sa Bible, tingin kayo sa akin, sa Bible,
pag sinabing kamangmangan, foolishness, ang nilalarawan niya ay dark, madilim. Amen? Pero pag sa Bible, pag sinabing brightness, Illuminati, diba? Illuminous yan. O kaya ay whitening yan. Simbolo siya ng purity and cleansing. We are purified by the blood of Jesus. Sabi mo nga, I am forgiven. Sino sa inyo na natitiyak mo na pinatawad ka na ng kasalanan ng Panginoon? Sabi sa Biblia, mapalad ang taong matuwid. Mapalad ang taong itinuring ng Panginoon, nakalimutan ang kanyang kasalanan. Amen? Sabi niya, kahit gaano pa kaitim, sabi niya, ang iyong budi o iyong kasalanan, sabi niya, papuputiin ko. Kaya ang sinar, simbolo din siya ng whitening o pagiging maputi. The prefix translated loban meaning white and used throughout the Old Testament in reference to being white, purged and cleansed of sin. Isaiah chapter 1 verse 18, the word of the Lord says, do your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Ang ibig sabihin lang, kayang-kaya tayong papuputiin. Kaya pag nakakita kayo ng white, Lord, salamat. Kasi kahit ako'y marumi, pinaputi mo akong katulad ng isang sinar. Hallelujah. Palakpakan ng Panginoon. Okay, 5 lang naman siya. 5 pa, 4. Yan. So, bakit ginamit ang sinar? Kasi nga, ang sinar ay lumalarawan ng una, longevity, pangmatagalan. Sino dito pangmatagalan? Sino dito yung sasabihin mo, huling church ko na to? Dapat, dideklara nyo yun. Bakit? Nag-iisip ka pa ba ng ibang church? Wala sa kanilang kaligtasan mo. Diba? Tingnan mo, para maging malinaw sa inyo. Saan ka halimbawa, ang anak ko'y 2. Ang magmamana ng aming mga naipong mag-asawa, yung mga anak namin. Amen. 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 Ha? Kung may naipon. Umaapila. So, paano? Pag may dumating na anak, magpapakilala. Dati, anak mo rin ako. Paano? Hindi. Ay, hihingin yung kwan, di ba? Delphin ka ba? Yun, delphin. Siyempre, doon papakita yung, ang batas ang magsasabi. So, yun ang ibig sabihin, sino tatay mo? Amen? Sino tatay mo? Kaya pag pumasok ka na sa langit, anong tribo ka? Pwede bang sabihin mong, kilala niyo ba si Enzo? Bakit? Pastor Kuhoy kayo. Kilala mo ba? Pastor Kuhoy kayo. Saan ka ba talaga? Di ba? Kaya sabi ni Pablo, we have many mentors, but we have only one Father. Father that can bless us and inherited us to us. Pwede, di ba sa tatay ka lang magkakaroon ng mana? Wala kang mana sa ibang pastor. Sa pastor mo lang may mana. Kaya balikan ko si Pastor Dong. Sino yung mga taong bless sa buhay niya? One time, magmi-meeting kami this week. Gagawa ko kami ng conference para sa couples. Ang ganda ho ng couples conference na ito. First time kong umiyak na tumatawa. May kausap po ba ako? Bakit? Yung asawa niya ho, ang pinaka-blessed na babae, sabi niya sa balat ng lupa. Alam niyo kung bakit? Hindi niya maibig yung pilay, buktot pa, yung kuba pa. Pilay na bukuba pa. Siya'y binibining university. Siya ho ay nananalo sa pageant, sa beauty pageant, sa buong school nila. Tapos, graduate siya ng accountant. Inaasahan siya na magiging mataas ng kanyang pamilya. Tapos, biglang manliligaw itong pastor na kuba, pilay pa. Hindi ko maibig-ibig. Pero sabi ni Jesus, mahal mo ako. Mahal mo ako. Opo, mahal kita. Pakasalan mo si Pastor Tom.
Grabe ho nangyari. Alam niyo, isa sa nangyari sa kanya, mahal lang talaga kita, Lord, pero hindi ko mahal yung tao na yan. Sino makakamahal ng kuba tapos Pinay? Oh, buktot. Sino mag-iibig yan? Pero ginawa niya ho, alang-alang sa pagmamahal sa Panginoon. Nung may anak na sila, nung isang anak na nila, nasubukan niya, kasi walang simula silang pangit talaga. Natira siya sa tirahan ni Pastor Dong, isang squatter sa Punta Santa Ana. Squatter. Sino nakatira sa squatter? Alam niyo yung squatter? Kung saan ka kakain, doon ka nahihiga. Doon ka matutulog. Yun yung silid tulugan, silid aralan, silid kainan. Doon ka na, silid liguan. Wala namang siya, tinatapon lang pwede. Natapon na, babalot lang yan sa mga. Natapon. Yan ang, nabuhay siya roon sa loob ng 1 taon. Pero umabot siya sa panahon na, Lord, hindi pala ako sedar. Bakit? Sumuko siya. Mahal kita pero itong tao to hindi ko mahal. Dinamay pa ikaw ako sa kahirapan. Mayaman kasi siya. Eh, ang boyfriend niya, accountant. May kotse, may bahay. Sabi niya, ito, wala lahat eh. Pero, grabe, mamahalin mo talaga asawa mo pag narinig mo to eh. Namamalimos lang sa luneta, mamahalin mo. Pero yung taong ito, na iniisip niya walang marating, sabi niya, wala naman tong sakit. Nakasaklay lang siya. Pero ngayon, isang katotoo na mayaman at pinagyaman ng Panginoon. 4 na sasakyan binigay ng taong pinagpala niya. At isang mansyon na 10 million, worth 10 million sa Paranaque. Para makartira ka sa PA Homes ng Paranaque, big time ka. And everybody said, Amen. Kaya dapat malaman mo kung saan ka natanim. At sabi niya, hindi namin mastanggihan yung mga tao nito pagka narinig siya ng mga tao. Bakit? Lahat ng sinasabi ng buktot na yan, ng kuba na yan, ng pilay na yan, nangyayari. 32 nations of the world. Kararating lang yan. Indonesia, China, Australia, Canada, America. Dahil pa ako. Kaya nung kukwentuhan sila ni Kuan, narinig ko ni Bishop Ted. Saan ka na pupunta? Ikot-ikot lang. Kung saan-saan. Yung asawa nagsasalita sa 3,000 pastors in Malaysia. Ganon sila kakahiya. Nalulungkot ako sa sarili ko na nilagyan ko ng boundary sa sarili ko. Hanggang dito na lang ako. Wala na akong mararating. Pag ikaw pala'y sidar at nanatili ka sa templo ng Panginoon, ang benefits mo ay benefits na sinabi ng Bible. Ang taong matuwid katulad ng sidar. Amen? Sino dito yung matuwid? Sidar ka. Amen? Doon ka matatanim, doon ka lalago, doon ka palalaguin ng Panginoon, at doon ka pagbubungahin ng Panginoon. Sino naniniwala dito? Hindi ka mamamatay ng mahirap. Sino naniniwala hindi ka mamamatay na walang bahay? Amen? Sino naniniwala na ang Cedar ng Lebanon ay kilalang-kilala na flagship ng country, ng Palestine, ng Lebanon? Ay mayabong, matangkad, at sumisilong ang marami. Ang mga anak ng Diyos, sabi nga ni Pastor Dong, lahat ng mga taong nakapaligid sa akin na nauna, sila ngayon ay mayayaman na lahat. Amen. 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 Palagay nyo, kwento lang. Anyayahan ko po kayo, pag nangyari ko ito, couples fellowship o kaya ay, siguro, revival couples fellowship natin gagawin with Pastor Dong Campoy at yung kanyang asawa. Gagawin natin to marami yan sa LFCI PH at sa baka dito sa Malolos gagawin to. Siyempre ako na naman ang mamumunan yan. Amen? Tayo mamumunan yan. Gusto nyo ba? Amen. Kasi alam natin, parte tayo. Pag sino yung narinig mo, nakakahugot ka dyan ng anointing. Amen? Si Pastor Boyet dumikit siya talaga kay Pastor Dong Di ba? Sabi ko nga, basic lang naman yung kanta niya. Hindi naman kahusayan ng pagkanta. Yung komposisyon niya maganda nga, pero mas magagaling tayo. Bakit siya maraming narating tayo wala? Na-deny pa.
Kasi nga, baka hindi mo nakita na meron palang Cedar of Lebanon. Ano yung Cedar of Lebanon? That flourishes in the temple. Ang Cedar of Lebanon, siya yung namumunga sa panahon hindi kapanahonan. Amen? Sabi niya, basahin ko lang ulit. Tulad ng palmera ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Sino yung gusto mo tatatag ang buhay? Tatatag ang buhay, Cedar ang kagaya. Kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Sino dito yung alam kong bunga mo iparating na? Amen? Hallelujah. Verse 14, tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda na. Amen? Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Verse 15, ito'y patotoo na si Yahweh ay tunay na matuwid. Siya kung sanggalang matatag na batong walang karumihan. Sa English, He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Kaninong courts? Ibig sabihin ng courts, ito yung galawan. Dito ka lalago. Sino niniwala? Dito ka na pauunlarin. Amen. They shall still bring forth. Bakit sinabi niya still? Kasi matanda na, sabi niya. They shall still bring forth fruit in old age. In old age. In old age. Sa kanyang katandaan, pagpapalain pa siya ng Panginoon. They shall be fat and flourishing. Oh, pag tinagalan mo yung fat ay magiging mataba. Oh, kaya yung si pastor, biblical ako, mataba, di ba? O yung payat, hindi biblical. Then, itong term na the word fat means healthy. Amen? They shall be healthy and flourishing to show that the Lord is upright. He is my rock and there is no righteousness in Him. Sino naniniwala? Ikaw ay isang cedar. Ikaw ay isang cedar. Time will come, titigalain ka. Ganda na. Kasi kung 50 to 60 feet ang taas, titigalain mo talaga. Pero malilim na malilim siya. Kaya maraming pakinabang pa itong cedar na ito. At kung isa-isahin natin, wala pa, hindi pa siya natatapos. Kaya ako nabibless ako dahil narinig ko yung mensahe ni Pastor Dong, na-encourage ako. I am so well. Mas marami akong nagagawa kaysa hindi. Biro mo, sabi niya, hindi ako pumapayag na wala akong magawa. Teamwork silang mag-asawa. Sabi niya, ako naghuhugas ng pinggan sa bahay. Kaya sabi niya, pag may sakit ka, hindi ka nakakahugas ng pinggan. Ako hindi. Ako ang naghuhugas ng bahay. Ako ang naglilinis ng bahay. Pinantod. Sino dito? Buo ka naman pero hindi ka makahugas ng pinggan. Buo ka naman pero isip mo malaki. Tama. Yun ang dapat gumaling. At ng umagang ito, pagagalingin niya ng Panginoon. Ikaw yung nasa isip mo kung ano-ano, saan ka pupunta, kung ano-ano. Sa umagang ito, i-meditate mo yung puno ng cedar. Nag-stay lang siya sa templo ng Panginoon. Kaya ginawa siyang display. Pero ngayon, kinilala siya, ginawa siyang flagship ng bansang Lebanon. Kasi alam ng mga tao doon, kahit sa Bible. Actually, ang tawag sa ibang tawag sa kanya, Tree of Life. Pag niresearch mo siya sa Google, tinatawag din siyang Tree of Life. Ang ibang term sa Google, the Tree of God. Wow! Ang masarap pakinggan. Ang masarap pakinggan, kung ikaw ay matuwid, para kang cedar. Para kang cedar na natanim sa templo naman. Lahat na natanim sa templo ng Panginoon, palampakan natin ang Panginoon. Baka naisip nyo, tagal naman ang sinasabi ni Pastor. 10 years? 5 years? Sabi kaya, one time, may sermon ako ganyan. 2 years, 3 years, 5 years, 10 years ka, wala pang nangyayari. Usisain mo, natanim ka ba talaga? Amen? Natanim ka ba talaga? Hello? Tama ba ako kaya, ang paglaki ng puno ng MacArthur na yan, 2 taon, 3 taon? Oo, no, matagal talaga, no? Oo. Pero pag lumago naman siya, napakaganda. Magandang maganda. Kaya,
Hindi ko alam na MacArthur para ang pangalan niya. So, dapat pag natanim tayo sa Panginoon, walang bigla, walang shortcut, pero may system. At ginagawa mo yung system, sinusundan mo yung system, hindi pwedeng hindi ka lalago. Sabihin mo nga, ano yung application niya, Pastor? Hindi pwedeng hindi ka yayaman. Hindi pwedeng hindi ka lalago! Hallelujah! Amen? Palagay nyo, tsamba-tsamba, walang tsamba sa Panginoon. Lahat sigurado, sinigurado ng Panginoon. Sabi ni Jesus, sa kanyang pagkamatay, dinala niya yung ating karukaan para tayo magsiyaman. Amen? Dinala niya yung ating kahihiyan para magkaroon tayo ng dangal. Sa kanyang pagkamatay, dinala niya ang lahat ng sumpa na meron tayo sa ating buhay para ikaw ay makatanggap ng buhay na puno-puno ng pagpala at pinagpala. Amen? Galatians chapter 3 verse 13, those who are blessed will be blessed and flourish because of the righteous living in the Son, in the likeness of the Son of Jesus Christ. Kaya habang tayo naglilingkod, yes, sama yung sabi ng pinsan ko, na chismis siya, o kaya napahiya siya, o kaya na-insulto siya, at kung marami pang mga kwento. Eh si Jesus nga natuya, naduraan pa di ba? Nasasabihin natin, hindi naman ako si Jesus, banal si Jesus, ako hindi. Kaya nga, ang gagayahin natin si Jesus, ang gagayahin natin yung larawan ni Jesus sa buhay natin. Na kahit matison ka, tayo lang. Amen? Ano mangyayari pag natison? Matutumpa, mabubuhan, madadapa. Pero sabi ni Pablo, struck down, but not destroyed. Sabi mo nga, struck down. Ibig sabihin, buwal ka na tumba ka na, tinamaan ka na. Pero hindi ka nalulupig. Hindi ka na masisira. Kung alam mo, ikaw yun, tumayo ka, inanyayahan kita ngayong umaga ito. Sige, adayahan mo ang presensya ng Panginoon kasi nandyan siya kanina pa. Simulan mo siyang purihin at palakpakan. Sabi ni Pablo, struck down but not destroyed. You know that you are planted in the courts of the King. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Naniniwala ko, napakalaki pa ng plano ng Panginoon sa buhay mo. Sa buhay nating lahat. Hallelujah. At ang plano na yan, hindi para pahirapan ka. Ang plano na yan, hindi para sirain ka. Sabi niya, but give you brighter future is God. Sa umagang ito, hallelujah. Maging sariwa sa ating kaisipan. Dahil sinabi na Panginoon. Hallelujah. Bulay-bulayan mo natin. Natanim ka ba talaga o hindi? This is your chance. Hallelujah. Namatanim ka sa templo ng Panginoon.
Kung merong mga sitwasyon, kung natanim ka nga, merong mga sitwasyon na gustong mag-alis sa iyo para sa iyong kinatataniman, i-pray mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo yung aking commitment na hindi maging hapay-hapay. Subukin man ako ng mga panahon at bagyo. Hallelujah! Matupad ko yung aking commitment sa Panginoon. Sino naniniwala? Hindi nagbabago ang Panginoon. Hallelujah! Sabi ni Pablo, walang anghel ang makapaghihiwalay, maging tapak, maging kahubaran, maging mga sakuna sa ating buhay. Walang makapaghihiwalay sa ating pananampalatay at paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Sabihin ko, tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah! Oh! Shadrobo sotra bakakala. Demostre babababats. Beso probodorobo. Alam namin, Panginoon, hindi ka patapos sa aming lahat. Lahat kami may mga kapintasan. Lahat kami may mga sigalumpang mga napapasok, Panginoon. Minsan natitison, madalas kami maghina. Turuan mo kami laging matatag. Katulad ng isang sinaro, Panginoon. Meron kaming durability. Meron kaming longevity, Panginoon, na nagtatagal sa aming buhay. Hallelujah. Courage mo, Panginoon, yung mga nandulupay kay Leo Umaga. Bless mo pati mga tao sa online. Bless mo bawat isa. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba makahanap ka ng kaparehan? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Panalangin tayo, magpalakasan tayo sa inyo. Sabi ko siya, ano ba yung nagpapahina sa kanya? Ano ba yung kailangan ipag-pray ninyo?
natin lahat. Aking Ama, maraming salamat Maraming salamat sa oportunidad sa oportunidad na ako'y nabuhay na buhay at tamasahin ang bunga ng buhay at tamasahin ni Jesus sa akin. ang buhay ni Jesus sa akin. Papasalamat ako Nagpapasalamat ako dahil ako'y binuhay mo. dahil ako'y pinunay. Sisilbi akong liwanag at ilaw ng sanlibutan. Ang liwanag at ilaw ng sanlibutan. Ipatotoo ko ang buhay na kay Kristo. Ipapatotoo ko ang buhay. Magliliwanag ako sa nakararami na dinikla. Magliliwanag ako sa kararami. Gawin mong mahusay na patotoo ang buhay mong wasak. Mahusay na patotoo Ay ang binago mo buhay ang buhay mong makasalanan. Ang buhay kong makasalanan Ay ginawa mong matuwid. ay ginawa mo. Salamat po Panginoon Salamat po sa pribilehiyong maging anak po. sa pribilehyo mo. Muli, inaalala ko Inaalala ang iyong kamatayan ang iyong kamatayan at ang iyong pagkabuhay at ang iyong na muli. pagkabuhay. Tandaan ang iyong kamatayan, Tandaan ang iyong ang kamatayan. pagkamatay ng aking lumang buhay. Ang pagkamatay ng Tandaan ang iyong katawan ni Kristo Tandaan ang ito. na nabugbog, nasugatan, nagkapira-piraso alang-alang sa akin. Alang-alang sa akin. Maraming salamat. Maraming salamat. Tinatanggap ko ito Tinatanggap bilang pag-alaala bilang pag-aalaan sa iyo sa iyo at sa muli mong at sa pagkarito. uli mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Sabay-sabay tayo. Taas po natin ang sara. Sabihin po natin lahat, maraming salamat aming Ama Maraming salamat Ama. sa bugtong mong anak na si Jesus. Sa bugtong mong anak. Hindi mo pinagkait Hindi mo pinagkait. para magkaroon kami Upang ng magkaroon katubusan ng katubusan sa lahat ng sumpa, sa lahat ng maging ng kamatayan. magiging Tinubos kami tinubos kami. dahil ang dugo Dahil ang na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo, simbolo ng pagkatubos. simbolo ng pagkatubos. Tinubos mo kami mula sa kasalanan. Tinubos mo kami mula Kaya hindi na kami makasalanan. Kaya hindi na kami Kami ay pinagaming batuin mo sa iyong harapan. kami pinagpapatuloy mo sa iyo. Dahil sa dugo, Dahil meron kaming buhay na matuloy. Dahil sa dugo, meron kaming tagumpay araw-araw. At dahil sa dugo, meron kaming pananagumpay laban sa kasalanan at laban kay Satanas. At dahil sa dugo, meron kaming tagumpay maging sa buhay na walang hanggan. Dahil sa dugo, binigyan mo kami ng dalay. Nilipat mo kami mula sa dilim tungo sa liwanag. Marami pong salamat sa dugo ni Jesus. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Hindi mo pinagkait ang iyong dugo na nabubo para kami tubusin. Sa iyo ang lahat ng kaulati at kanahanan. Sinasamba kita, pinasasalamatan kita sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Sabi ka. Thank you, Jesus. Amazing love, how can be dividing what I for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. What would that amazing love? Amazing love, how can be
lahat ng gagawin namin sa pusang linggo nito, we activate the divine protection of Jesus. Dear Holy Spirit, bless every word that utter from the word of your servant, Father God. Thank you for the word activated this day and night, Lord God, so that everyone will be fulfilled. The promises we have in here. Thank you so much, Lord, that the promises of Jesus in us. Gagawin mo kami mga sila. Mabubunga kami sa kapanahon na hindi ka pananabihan. Magiging tanyag kami dahil ibabantok namin ang pangalan mo. Dahil pasisikatin mo yung mga anak ng Diyos. Pagkat ang mahihirap, di na mahirap ko na ngayon. Ang mahina, hindi na mahina. Lahat ay malakas. Salamat po sa buhay na walang yan. We thank you, Lord God, for your blood. We apply the blood of Jesus every day of our lives. Dahil kami mapunta, Timog, Silangan, Tadluran, Hilaga. Kami ay blessed. Sa pangalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo, lahat ng mga Diyos makapagsabi ng Amen. Hallelujah. Yakapin ko lang yung katabi ko. At to other people, you are born and blessed. Lahat ng tinanggap namin dito, tatanggapin nyo yun. In Jesus' name,